Ito, pakinggan po natin ang opisyal na pahayag po ng Iglesia ni Cristo at ng kailang tagapagsalita tungkol sa kailang ginagawang rally ngayon at sinuportahan ng iba nating mga kababayan. Ay napakaganda po nitong kanyang paliwanag para at least alam na natin. At mukhang ang issue rito ay dahil doon sa napipintong kaso at pagkakakulong ni Senador Marcoleta ng mga membro ito ng INC, kung hindi naman tayo nagkakamali, kaya siguro ganito. Pero ganun pa man, salamat dito sa Net25. Ito ay istasyon ng TV radyo ito na pag-aari ng Iglesia ni Cristo, ating nirerespeto. Kaya makikigamit tayo sa kanila, pasintabi na po sa inyo. Makikigamit po tayo dito sa opisyal na statement ng Iglesia ni Cristo tungkol sa kaganapan sa ating bansa, especially yung mga rally. Ito na ho, si Brother Sabala ba? Ano bang tunay na pangalan nito? Nalimutan ko tuloy. Anyway, ito na po yun. Nelson. Apo. Ito Sabala. pong pagdagsa ng mga tao sa Brother Sabala. White Plains, Ayan, sa Quezon City, at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio. Ang iba po inatanong na sila daw po pala ay member ng Iglesia ni Cristo. Ayan o. Ano po bang dahilan? Ni-interview sa kanilang istasyon. tungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan Ayan, po. o. Dala-dala ko nga po ang statement na Ayan, nais o. kong basahin ngayon sa mga Edwin nanonood pala, sa atin. Edwin Sabala. Brother Sabala. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas. Yun. Lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Ayan po siya po yan o. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna Ayun. sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Yan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang 75 tinanggap million niyang po yan. donation Pinag-usapan yan. mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, Ayan, o. and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan Ayun. na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Ayun. Maraming salamat po, Kyle. Maraming salamat. Ayan o. Si Brother Edwin Sabala.
opisyal po na tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. So ating nirerespeto yan. So malinaw. Kaya pala nila ginawa itong kilos protestang ito ay dahil nga ho sa yung kanilang membro, alam naman nating membro, si Senador Marcoleta, ay kakasuhan ng plunder. Na ang paniniwala nila, hindi daw po yan plunder kasi yung perang yan ay donation galing kay Mike Defensor yan eh. 30 million plus yung 45 million ay doon sa iba pang mga kaibigang negosyante. 75 million yan. So ang tingin nila, dito sa kanya sinasabi, si Marcoleta ay nag-iimbestiga sa graft ng korupsyon, bakit siya yung pakukulong? Okay. So yan po yung kanilang official statement. Wala tayong magagawa. Yan ang kanilang paniniwala. So tayong mga mamamayang Pilipino, may kanya-kanya tayong observation at paniniwala dyan. Ako, ang opinion ko rito, karapatan na iglesia magsalita ng ganyan kasi nga korupsyon yan. Talaga naman dapat labanan nating lahat. Flood control scam, pati nga yung tungkol sa impeachment, corruption din yun, dapat ituloy. Okay? Pero inihintay ko nga lang, hindi nila nabanggit yung about impeachment eh. Vice President, talagang ang tinutukoy nila yung bakit daw yung nag-iimbestiga na Senador Marcoleta ay siyang ipakukulong at hindi daw yung mga inimbestigahan. Yun ang hamon. So, tingnan natin kung ano magiging reaksyon dito ng Office of the Ombudsman. Dahil kasi Ombudsman ang nagsabi niya. Nag-press conference pa si Ombudsman Remulla na hinog na raw at papay nila anytime this week, ngayong linggong ito, ang kasong plunder laban kay Senador Marcoleta na membro ng INC at saka ho yung iba pa. Pati yata si Mike Defensor isasama dyan at yung mga iba pang donor. So, ayun po. Ang sabi ng COMELEC kasi, wala daw pananagutan sa COMELEC, walang pananagutan si Marcoleta. Kasi, ang pinag-uusapan din yan ay yung SOSE, yung Statement of Contribution. Sabi ng COMELEC, ito ay tinanggap ni Marcoleta nung hindi pa siya kandidato, kaya hindi sakop ng COMELEC. Ayun po yung issue. Hindi naman tama yung sinabi ng COMELEC na walang pananagutan si Marcoleta sa kasong kriminal. Hindi po. Kasi yung pagtanggap ng donation, ang nakakaalam doon at merong jurisdiction, ombudsman na kung kanilang kakasuhan o hindi. Ang COMELEC, may limitasyon ng kapangyarihan niya dahil pag hindi pa kandidato, ang kahit na sinong kandidato, hindi pa nag-file ng Certificate of Candidacy, hindi pa yung kandidato kahit tumanggap ng pera, wala pang pananagutan. Pero pag kandidato ka na, tumanggap ng pera, ayun, sakop ka na ng COMELEC. Yun po yung limitasyon ng kapangyarihan ng COMELEC. So itong issue ng korupsyon, na di umano'y tumanggap ng 75 million, ang may jurisdiction dyan, Office of the Ombudsman. Ngayon sabi ng Ombudsman siya yung magpapail ng kaso, ay di yan naman ang sinasabi ng INC ngayon. Brother Sabala. Kaya sila yung puprotesta, ay dahil nga ho dyan sa banta at mukhang gagawin na ipakulong daw ho si Senador Marcoleta na membro ng INC, kung hindi tayo nagkakamali. Anong inyong masasabi dyan? May karapatan silang gawin yan? May demand sila? Mayroon sinasabing ganyan? So ang gobyerno dapat ay kumilos at umaksyon dito kung ano ang kanilang magagawa. Abangan.